I'm Manaya Mujib and welcome back to my channel. So, for today's video, ayan, meron tayong quick recap lang doon sa pregnancy journey ko. Dahil sa may nabasa akong comment na merong nagsuggest na i-share ko naman daw yung pregnancy journey ko. Opo, opo. May sumasagot dito. Opo, sandali lang. Magbe-video lang sandali si nanay, ha? Okay. Opo, salamat. So, ngayon, nag-video ako, nakagigising lang niya. Kasi opo. Last time kasi na nag-video ako, ayan, inaantok siya. So, iniba ko naman yung routine. Ngayon, kagigising lang niya para hindi siya irritable, hindi niya ako masyadong istorbohin. Ayan. Nilagyan ko lang siya ng maraming laruan dyan sa tabi na yan. Para hindi niya ako kulit-kulitin ng pag-iyak-iyak. So, ayun na nga. So, last year, mula nung pumasok ang January, plano na kami mag-asawa na sumubok ulit na mag-conceive. So, nagpaalaga kami sa doktor namin, humingi kami ng mga suggestion o advice, at saka nagpareseta na rin kami kung ano yung mga mas makakatulong. Dahil syempre, medyo tumatanda na tayo, nagkakaedad na, mas lalong bumababa yung chances na makapag-produce. So, binigyan kami ng mga supplement at binago rin namin yung lifestyle naming mag-asawa. Lalo na ako, kasi madalas akong magpuyat. Dahil una sa lahat, yung sa trabaho ko, lagi akong panggabi. Nirequest ko na madalas gawin akong pang umaga o pang araw, o closing, ganyan. And then, si asawa, ayan, medyo naglalaylo na rin sa mga pagpupuyat at saka sobrang pagod din sa trabaho. Hindi naman kasi may iwasan talaga mapagod at ma-stress sa mga trabaho namin, lalo na nasa hospitality industry. Ako nasa hotel, siya nasa restaurant. So, talagang naandyan na sa paligid namin yung stress. Binago na lang namin yung lifestyle namin, yung pagkain-kain namin kasi madalas sa labas. So, nagluluto na lang kami, mga home-cooked meals na lang. Tapos, more on detox. Nagdi-detox na rin po ako. And then, noong mga panahon na yun, nagdi-detox ako. And then, nagja-jogging, nagbabawas ng timbang dahil ang laki rin ng tinaba ko nung mga panahon na yun. Ngayon, medyo bumaba na ako, bumabalik ulit. Inshallah, magtuloy-tuloy. And then, yun kasi mga advice ng doktor sa amin. Sa mga gustong malaman kung ano yung mga supplement na trinay naming mag-asawa, sa pagtulong na magka-conceive kaming dalawa, i-DM nyo lang ako sa akin social media, sa Instagram, kundi sa Facebook, para i-share ko din sa inyo, malay nyo, diba? Sa amin, makatulong, sa inyo makatulong din. And then, ayun nga, around mga April or May, nagkaroon ng incident dun sa trabaho ko. Kasi every summer talaga, lalo na dito sa Dubai, laging dinudugo yung ilong ko. Parang normal na sa akin yun. Pag winter at saka summer, dyan dinudugo yung ilong ko. And then, dahil nga sa may high blood ako, ang taas lagi ng BP ko. Ang taas lagi talaga ng BP ko. Hanggang sa naisugod ako sa ospital. In-advisean ako doon sa clinic namin na pumunta na ako ng ospital. And then, pagpunta ko sa ospital, nagsabi ako na delay na po ako. In-advisean ako na mag-PT. Doon ko nalaman na positive. Buntis nga po ako. Pero hindi ko pa na-inform kaagad yung sa trabaho ko dahil nga baka false positive pa. So, ang in-advise sa akin ng doktor, balik daw ulit ako ng kinabukasan. Kasi, i-ultrasound na lang daw niya ako kung may makikita siya. Doon na niya i-confirm yung status ko. So, sinabi ko sa asawa ko, yun nga, yung resulta ng PT ko. And then, sinamahan niya ako na pumunta kami ng ospital kinabukasan para magpa-ultrasound. Buti na lang mga panahon na yun, kinabukasan, off ko naman. So, ayun nga, naging positive siya. Opo! Likot talaga. Opo! Ayan naman siya sa akin. Ala, sige. So, yung nalaman ko na positive ako, hindi ko muna kaagad in-inform sa trabaho ko. Kasi hindi ko pa alam kung anong gagawin ng mga panahon na yun. In-inform ko lang muna si asawa. And then, sinabihan kaagad ako ni Mr. na mag-resign. Sabi ko, hindi na muna. Tingnan muna natin kalagayan,
Kasi magpa 5 years na ako nun eh. Baka may push ko pa na 5 years dahil sayang din yung gratuity. Makakatulong din yun sa bayaran namin sa ospital. Dahil hindi naman biro yung mga bayarin sa ospital, 'di ba? At nagkaroon ulit ng incident dun sa trabaho ko at dun na nga ako dinugo. Kaya nag-decide na ako, hindi ko na kayang i-risk ulit yung pinagbubuntis ko. Kaya nag-decide na kami na mag-asawa na mag-resign na lang ako. At yung HR namin doon, in-advisean ako na kung gusto ko daw lumipat na lang ng department kasi sayang naman daw yung pinagtrabahoan ko doon, magpa 5 years na rin ako. Dahil pre-opening ako sa hotel na yun eh. So sabi ko hindi na po kailangan, hindi ko na kayang i-risk. Kasi kung yung sa kambal na i-push ko pa, ayoko na yung maulit. Natakot na talaga ako. So ayun, nag-decide na kami mag-asawa na mag-resign ako at pinauwi niya ako sa Pilipinas. Actually, nung umpisa, sabi niya sa Pakistan. Pero sabi ko kung sa Pakistan naman, may hirapan ako. Dahil una sa lahat, wala akong kasama na marunong mag-English doon, kasama sa bahay. Tsaka yung mga pamilya niya, syempre may mga pamilya din naman sila, 'di ba? Hindi naman sila nakamonitor o nakatutok lang sa akin. Hindi katulad sa pamilya ko na, ayun, malapit lang din naman kami sa ospital. So, sabi ko, sa Pilipinas na lang, kasi nandun naman si Mama, tas nandun si Richard. Ayan, nung nandun na ako sa ospital, sabi sa OB ko, according sa ultrasound, ang magiging due date ko is December 25. So, tuwan-tuwa naman ako, 'di ba? December 25, 'di ba? Malaking ano sa atin 'yan sa Pilipinas, Pasko. Kahit na walang Pasko ang mga Muslim, Islam, pero big deal sa Pilipinas ang 25. So, parang sabi ko, ay, ang saya. Pero, ito na nga. Sabi ng doktor ko, hindi daw ako aabot ng December 25 dahil nga meron siyang nakitang complication sa akin dahil meron akong gestational diabetes at saka hypertension. So, automatic, magiging CS na ako. Hindi na to magiging normal delivery. Katulad nung sa kambal. Kasi, normal delivery yung sa kambal ko eh. So, sabi ko, sige po. Nag-decide kami na gawing December 8. O, pumayag din naman siya. Pumayag din yung asawa ko. December 8. At eto na nga. Yung typical na check-up day ko, November 25, ayun, ang nangyari, admission ko na pala. Buti na lang, noong mga panahon na yun, hindi ko pa naasikaso yung hospital bag ko, pero kompleto na ako sa gamit kasi naunti-unti ko na siya. Mula nung dumating ako, bumibili na ako sa Shopee, paunti-unti, hanggang sa nakompleto ko na siya. Pero hindi ko pa naayos kasi nga, December 8 yung target namin ng CS ko. And then, tinawagan ko kagad si Mama. Tinawagan ko kagad si Tita, yung kapatid ko. Minessage ko na sila na, ito na, this is it. So, yun na nga, December 25, ordinary day lang dapat siya. Ano lang, check-up lang siya, naging admission ko na pala. Kasi, ang nangyari, ilang oras pa yung resulta? 30 to 45 minutes po. Oh, sige, uwi na muna ako. Sarado po. Sino ang doktor niyo po? Si Dr. Joy po. Pero Pero pinapa-admit na niya ako. ang kabuhanan mo na ba? Hindi pa nga eh. Pero ang taas kasi ng BP ko. Ilang buwan na si baby? 36 weeks pa lang. Ayoko niya. Ako naman nga naman. Sige. Ayoko ng injection. Tapos na anak. Sige po. Hindi ako naman lagi. Pareho din po pa sila. Yung resulta lalabas pareho. Relax lang po. Relax po. Agad na COVID na ko. Ilang beses sa kinan nila. Nawala na. Eh, nakahatching ka na, di mo matuloy-tuloy. Okay. 2 days ago, nung bago ako ma-check up, dumugo yung ilong ko kasi ang taas na pala ng BP ko. Buti na lang, kasama ko sa bahay yung pinsang kong doktora. Siya yung nagmo-monitor ng BP ko. And then, nasabi ko yun sa OB ko. Tapos, nung araw na yun, pagka-check din nila ng BP ko, tumaas nga rin talaga. 140/90. Tapos, hindi siya bumababa throughout the day na nagstay ako sa ospital. Kasi, check up ko umaga hanggang tanghali na andun ako. Hindi pa rin bumababa. So, sabi ng doktor ko, in-advise na ako na, i-admit na kita.
mag-prepare ka na. Buti na lang umaga yung check-up para nakapag-prepare ako ng mga tanghali hapon. Bago maggabi, nandun na kami ni mama sa ospital. Tapos, kinagabihan, eto pa, si mama hindi kasi sanay na natutulog sa aircon. Lamigin kasi sa aircon yun. And tutok ng aircon doon sa higaan niya. Talagang nakadiretso sa kanya. So, hindi siya makatulog. Ako naman, pinagpapawisan. Ako kasi, syempre nga, buntis, mainit sa katawan. Nagpalit kami ng higaan doon siya sa hospital bed, ako doon sa sofa. Hindi siya nakatulog. Nung nagpalit na kami, doon na siya nakatulog. Ako naman, hindi ako makatulog dahil nga, syempre kaba, nandyan yung pag-aalala kay Babu, sana maging successful. Opo! Maging successful yung operation ko. Opo! Maging maayos. Opo! Tapos sumasagot talaga siya. Maging maayos yung kalagayan naming mag-ina. Minomonitor nila yung heartbeat ni baby. Nag-iiba na yung heartbeat ni baby. Nagtataas baba na. Bumabagal, bumibilis. So, sinabihan na ako ng doktor, baguhin ulit natin yung schedule. Binago ulit nila, inatras na naman nila. Doon na ako binaba sa operating room. Nung nasa operating room ako, tinawagan ko si mama dahil nag-iisa na lang ako dahil umuwi siya sa bahay. Dahil may ligo nga lang siya, tapos magdadala siya ng pagkain namin. Dahil yung hospital na pagkain, hindi talaga kasya sa amin dalawa. Kahit nga sa akin, hindi kasya. So, nagdadala siya ng extra para baunin, para sa buong araw. And then, buti na lang yung tita ko, always ready, si Tita Love. Ayan, Tita Love, maraming salamat po. Siya yung pumunta talaga doon habang si mama naliligo. Siya yung pumunta doon at nag-asikaso sa akin. Ayan, inasista ko yung mga gamit namin sa kwarto. Tapos si mama, dumating na lang nung nasa operating room na ako. And then, nag-umpisa ang operasyon from 5 p.m. hanggang 11. Grabe ang haba, 'di ba? Nung unang turok sa anesthesia sa likod ko, grabe, hindi ko ma-explain yung sakit. Na para bang lahat na yata, grabe yung sakit na yun. Grabe talaga. Tapos, mga ilang segundo lang, wala yatang minuto talaga. Yun, nawalan na ako ng malay. Pero yung diwa ko, gising na gising. Naririnig ko yung paligid ko. Naririnig ko yung hiwa sa akin. Naririnig ko na nilalabas yung bituka ko. Sabi ko, bakit ganito naririnig ko sila? Pero, hindi ako makakilo. Siyempre, dahil nga, under anesthesia ako eh. Opo. And then, yung nagkamalay na ako, doon ko na narinig yung iyak ni Babu na sobrang iyak na ako ng iyak. Opo, iyak na ako ng iyak. Tapos yung binigay na sa akin ng nurse si Babu, yung baby ko. Ala, ano kaagad siya sa nipple ko. Ano siya sa, kaagad, subo kaagad siya. At kinagat niya talaga na pagkat lakas-lakas na umangat talaga yung puwet ko, sobrang sakit. Yung pagod na pagod yung buong katawan ko, pero yun talaga yung naramdaman ko, yung unang sup-sup niya na kinagat talaga yung utong ko eh. Opo, yung bata na yan. Kasi gutom na gutom pala, kaya iyak ng iyak. Opo, gutom na po siya noon. Kaya iyak ng iyak, hindi na matahan. Tapos after nun, so binalik na ako sa kwarto ko. Binalik na ako sa kwarto ko. Ang in-advise sa akin, bawal akong uminom ng tubig hanggat hindi ako nakakautot at saka hindi na ako nakakapupo. So, inabot po ako ng 36 hours. Opo, inabot po ako ng 36 hours bago ako nakainom ng tubig, bago ako nakapupo. At sobrang sakit ng unang ihi ko nang tinanggal nila yung catheter. Kasi syempre nasa operating room ka, lalagyan ka ng catheter noon habang inooperahan ka eh. Para paglabas na baby, hindi ma-infeksyon. Kasi yung ihi nga daw. And then yung tinanggal na yung catheter at unang ihi ko talagang napasigaw ako sa banyo. At yung tita ko, napasugod siya, ano nangyari, be? Yun sa akin. Sabi ko, sobrang sakit po. Ganun talaga. Umiyak talaga ako. Bit-bit niya si Babu. Nagising yata yung bata habang umihi ako. Grabe talaga yung sakit na yun. Hindi ko ma-explain. Tapos,
ang daming sakit talaga nararamdaman nung katawan ko nung mga araw na yun, nung mga panahon na yun. And then, mga 5 days kaming nasa ospital. Yung nakautot, nakatain na ako, doon lang ako pinayagan na makalabas na, lumabas na kami ng ospital ni Babo. Naglakad-lakad na ako, pinaglakad-lakad na ako wala pang 24 hours, pinaglakad-lakad na, wala pang 12 hours. Tayo-tayo na daw ako para makapupo daw ako, makautot. Sabi ng nurse, sige po, pilitin nyo po, kailangan nyo po, tulungan yung sarili nyo. Kung hindi po kayo makakalabas, hindi po kayo di kayo papayagan ng OB ninyo. So, pinilit ko talaga yung sarili ko. And then, after ng incident na yun, binisita ko ng OB ko at in-explain niya yung placenta ko daw namumuti na. In short, kapag pag namuti na daw yun, nadidetach na yun. Pag totally nadetach na yung placenta, nauubusan na pala ng oxygen si Babo sa loob. At buti na lang, naagapan daw niya. Naagapan namin yung operasyon na ma-CS kaagad ako. Kasi kung hindi daw, baka magdelikado pa si Babo ng mga panahon na yun. Na sobrang pasalamat ko talaga, good timing din. At magaling din talaga yung doktor ko. Maraming salamat kahit mahal. Nasa private hospital ako dun sa hospital sa General Malvar, dyan sa may Commonwealth.